sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Ephraim Fahutagana, alas 8:11. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine, Api, DZRH Damdaming Bayan. Sigaw natin noong kampanya kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Damdaming Bayan. Magandang umaga Pilipinas. Good morning Malacanang. Good morning Mr. President. At magandang umaga po sa ating mahabayan sa may Tacloban City. Nakalungkot naman ha? Abay dahil po sa bullying mahabigan, abay ilan ang namatay? 3 ang namatay. At 10 dun sa sabi ng aming reporter sa The Voice of Light, DYVL Action Radio. Sabi ni Jimmy Angay-Angay, 11 po yung sugatan. 11 yung sugatan. At yung isa po ayan, maswerte yung isa nadaplisan sa ulo, buti hindi napuruhan ha. Anyway, nakalungkot po at ang ating DepEd Secretary Sunny Angara at ilang pa opisyal ng DepEd ay nandyan ngayon sa Tacloban at yung iba ay nandun na sa San Jose National High School. So lumilitaw po mahabigan na ang punot dulo pala nito ay bullying talaga At itong dalawang minor de edad na 14 at 15 anyos na namaril gamit ang 9mm Glock na pag-aari ng kanyang tiyahing puliswoman at isang bata na armado ng kalibre 38. Abay, yung isa ay magaling talaga mahabigan marunong magpalit ng ng magazine So anyway, mahabigan ito ang dapat tutukan siguro ating pamahalaan. Ayan, sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, abay iniutos na ang masusing investigasyon. Pero siguro ito'y magmumula po sa mga sa mga teachers na rin natin, ayan, sa mga principals, dahil dumadami ang ganitong krimen gawa ng bullying at hindi naman po yung mahabigan last week ayan, meron tayong kaibigan na lumapit dito humingi ng tulong. Alam niyo kung bakit? Dahil po sa bullying mga kuyang mga ateng, nadamay yung tatay, yung isa, ayan, yung batang binubuli nagsumbong sa tatay. Eh di siyempre nagalit yung tatay. Ang ginawa nung tatay, ayan,
di ko malaman masyado maklaro kung pinuntahan ba sa school o kapitbahay ba nila ito sa kanilang barangay. Ang ginawa nung tatay nung binuli po umakuyang maating, abay inakbayan yung bata na nambuli sa kanyang anak. Siguro medyo tinakot ng konti. Anyway, basta tinakot dahil siyempre ama, ayan, hindi siguro matiis na binubuli yung kanyang anak. Ayun, at pinuntahan yung batang nambuli sa anak, tinakot. Ang malupit dito, mahabigan, nakita nung tatay nung nambubuli yung ginawa nung tatay nung isang estudyante. Abay, naku, sila nag-away po, mahabigan. Hindi naman nagsuntukan, pero nagkaroon po ng kasuhan. Ayan, yung kaso po, Yorme Isko, ayan, nandyan po sa Maynila ngayon, abay, nagkasuhan. Nasa ewan ko kung grave threat ba kinaso. Ayan. So anyway, ganun po ang nangyari, Abay, buti ganun lamang po ang nangyari, Buti nagkasuhan. So ang tanong dito, mga kuyang, mga ateng, mga misis, abay, Secretary San Angara, kuyang sir, abay, ano ang dapat nating gawin? Ayan, sa ating mga mabatas, mga senador at congressmen, lalo yung mga may hawak ng education committees, ano ang dapat nating gawin? Kasi eto po, mahaibigan, pati magulang nadadamay na, Ano ba ang tamang paraan pagka binuli po ang ating anak, At pagkatapos tayong magulang, di siyempre magagalit. Ayan, ano ba ang tamang paraan para hindi po madamay ang mga magulang na mga batang binubuli at nambubuli? At ganun din sa mga binubuli mga bata at mga nambubuli, siguro talagang matinding ano ito, pag-aaral, ano ba ito? Indoctrination ba? Anyway, okay, sandali lang mga. Andiyan na pala si ano ang dapat reviewin dito, mga policies natin, So anyway, mga kaibigan, alamin muna natin ang update mula sa Tacloban. Daming bayan. Nasa ating linya ating reporter sa The Voice of Leyte, DYVL Action Radio, si RS number, si Jimmy Angay-Angay. RS number 32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy, good morning. Yes, Lakay Leo, good morning. Kahit hindi good morning dito sa Tacloban. May update tayo dito sa ospital. Yung mga ginagamot dito sa ospital, pumalo na sa 20 ang kabuang bilang ng mga 20? biktima. 20. Wow. 15 dito ang nagtamo ng tama ng bala na tinatawag na bullet-related incidents. Bullet-related incidents. Habang 5 naman, nasugatan dahil sa stampede. Sa stampede. Oo. Okay. Dulot ng bala. Itong 5 na non-bullet-related incident na sa Tacloban City Hospital. Patuloy na lalapatan ng lunas sa hospital. Isa ang critical dito na kondisyon nasa East Medical Center, private hospital ito. So nilinaw ng Tacloban City Police Office kasi kanina lang na kausap ko si Police Lieutenant Evelyn Lee Diaz, Information Officer ng Tacloban City Police Office. Kinukumpirma nila na 3 lang yung namatay pero isa yung critical nasa East Medical Center. Critical ito, nasa East Medical Center kasi kahapon nakapag may announcement na 4, yung kapitan nga at sa PNP Region na 4, pero ngayon sinabi na 3 lang kumpirmado, isa yung critical at 20 yung ginagamot sa ospital, 15 yung tinamaan ng bala, 5 yung nasugatan dahil sa pagkadapa. So sa ngayon, pupunta dito yung CDP Secretary Sani Angara. Andiyan na yata. Dito sa lugar, dito na San Jose National High School kasi walang pasok ngayon. Deklara sa buong mga paralan dito sa Lungsod Tacloban dahil sa nangyaring insidente dito alas 9:20 kahapon dito sa San Jose National High School. At yung 2 mga suspect na sa Station 1 ng Tacloban City Police Office, itong 15 anyos na
suspect na anak ng security guard, kinumpirma. Security guard, hindi anak ng sundalo. So yung okay. baril ng security guard nagkalibre 38. Yung 14 anyos, baril ng kanyang auntie na policewoman yung nakuha. At tinanong natin yung mga kapulisan, itong conversation ng dalawang suspect. Kasi may conversation bago pa sila magplano na gawin ang insidente. Sabi ng pulis, iniimbestigahan nila ito at parang alam ng dalawang mga suspect ang kanilang gagawin at alam ang nagiging resulta. Kasi yun ang nakuha sa conversation bago ang Jimmy, insidente. Yes. nakita ko itong isang video. Yung bang may hawak ng baril na ang galing humawak na ng baril, ang ganda ng kanyang forma. Ito ba yung ito yung bagong gupit? Ayan, ito ba yung isa Yes, sa mga bagong suspect? gupit. Oo. 15 anyos, bagong gupit. Wow. Parang malaki na, parang mola tong batang ito to, parang malaking mama, ha? Ayan. Bagang nagbabarbel. Ganun ba? Nagpa-firings ito. Nagpa-firings din. Abay, May mga picture ito. Kung pumorma, parang professional na shooter, Kasi nagpa-firings ito. At saka yung nagpa-firing. bata na 14 anyos na pamangkin ng pulis. May mga picture din nagpa-firings. Tinuruan nung tsahin na pulis. Siguro. Anyway, Yung may hawak na kalibre 9mm. 9mm. Yan, ito, ang ganda ng forma niya, Yung maganda, yung bagong gupit, kalibre 38 yan. Di ba, parang Ng security guard na nakarestro sa Cebu. okay. Itong bagong gupit, ang hawak niya, 38. 38, oo. Parang pistol, 38 pistol? Ayan, Yes, pistol, oo. 38 na pistol, oo. Yung ginagamit talaga sa target shooting yan para walang recoil. Ayan, oo. Magandang pan-shooting yan. Yung isa 9mm Glock. Okay. Ayan. So, yun. Itong bagong gupit, anak ito ng security guard. Yes, anak ng security guard. Okay. Itong naka-itim naman, ito yung pamangkin ng policewoman. Policewoman. Okay, oo. Na isa ring abogado. Okay. Lawyer, policewoman. Oo. Ayan. Ba't natuto ang mga batang ito? Sino ang mga nagturo sa kanilang humawak ng baril at mag-target shooting? Siyempre, doon. Sa pamilya nila. Sa pamilya, oo. Siguro family of shooters ang mga ito, ha? Anyway, oo. So, itong dalawang bata ay nasa custody pa rin ng police o tinan over na sa DSWD? Sa Station 1 pa. Nasa police pa. Nakatagdang dito kasi yung City Social Welfare Development kasi may mga documents sa process pa na isasagawa. Kasi in-interview ko yung police kanina, inimbestigahan niya kasi hindi man basta-basta kung ano talaga ang isasampang kaso nila ditong dalawang suspect. Oo nga, kasi mga minors, oo. O kung 15 above, kung may discernment na, so pwede managot sa batas. Kung baga alam na lang kailang ginagawa, tamang ginagawa. Yung 14 years old kasi, dyan tayo magtatalo kasi 14 years old. Ayan, But yung mga magulang, may mga civil liability dito. Itong 14 years old na bata. Ayan, malaman nga natin mamaya kay Senator Kiko Pangilinan kasi siya may author niyan, yung mga juvenile delinquents. Ayan, kung sino ba yung mga dapat na managot dyan. Anyway, Jimmy, yung tatlong napatay, mga lalaki o babae? Dalawang babae, isang lalaki. Yung lalaki, Lakay, yung malaking ma'am na lalaki, isinaran niya ang pinto para hindi makapasok itong mga suspect. Mga suspect. Okay. Pinaprotektahan nila yung classroom nila. Makapasok. Walang mga binaril ito. Kaya yun ang tinamaan. Kumbaga, siyang isa sa mga hero dito na hindi makapasok ng mga suspect sa classroom. Yung dalawang babae, yung dalawang babaeng napatay, bakit sila ang binaril? Sila ba anong bubuli, babae? O nadamay lang? Nadamay lang, yung nadadaanan lang nila. Nadaanan. Oo. Pero na-identify ba kung sino yung mga classmate nilang nambubuli sa kanila? Kaya sila rumesbak, gumante?
Naku, lumaba signal mo, Jimmy. Oo. Ano yung umarang sa nila, Lakay? Yung Ano? Pakiulit na Jimmy, ayan, yung dalawang batang Oo, okay. babaeng namatay, ayan, ba't sila nadamay? Yes. Kasi nandoon sa classroom. Okay. Nandoon sa classroom itong dalawang babae na namatay at ang isang lalaki ay nagpaprotektala doon sa mga classmate nila na hindi mabaril nitong dalawang suspect. At hindi pa nga dito ma-identify kung yung mga ginagamot sa hospital kung nandoon yung nagbubuli. Siguro Okay. isa doon ng mga nangbubuli sa kanila. Yun lang ang rason nila nang maitanong ni Tacloban City Police Office City Director Police Colonel Noelito Hitigan. Yun lang ang rason nila. Walang alinamin, bakit ginawang krimen, kasi binubuli sila. Yun lang. Paano daw binubuli? Dahil bagong gupit daw. Okay. Kung, hindi pa identified kung sino nagbubuli. Yung sinabi nila, tinanong daw kung sino nang gupit, kung buhay pa ang nanggupit. Dahil kakaiba yata yung klase ng gupit niya kasi, ano, may style. Parang Yun ang gupit rason. punk. Kaya, Anyway, Jimmy, nung namamaril itong dalawang estudyante, anong ginawa ng teacher? Ano ba yung teacher nila? Babae o lalaki? hindi ko pa ma-identify dito kung babae kasi yung hindi pa ma-verify pa kung babae ito. Kasi Sa bagay, hindi naman kahit- dito. Sa bagay kahit na... Kasalanan, tinututukan nila. Talaga. Totoo bang yung mga nadaanan nila mga classrooms ay tinutukan din daw ng baril? Opo. Walang Tinutukan. Kahit nga lalaki yung goro, pag may baril, mahirap naman totoo yan. mapigil. Lalo I-verify pa natin, parang babae. Parang babae. ayan. I-verify pa. Tama ka, Jimmy, kahit na lalaki, kung yung isang estudyante kang humaharang dun sa pintuan, binaril na. Matatakot din yung teacher. Ayan. Yes. Okay. So, anong sabi ng mga magulang ng mga namaril? Itong mga bata? Anong sabi nung policewoman na tiyahin at yung magulang nung isa pang batang namaril? Yung tiyahin niya, tinago naman yung baril niya, sabi niya. Tinago. Okay. At saka yung magulang ng mga biktima, sinabi, dapat sisihin ay yung magulang. Mga magulang. Bakit Ba't din tinago na maayos yung mga baril? Anyway, Okay, Jimmy, sige, abangan mo si na Secretary Angara dyan at ilang pang opisyal ng DepEd at sila ay nagsasagawa ng consultation at investigation para malaman talaga kung ano ang punot dulo nitong pangyayari ito na naging dahilan ng pagkamatay ng tatlong estudyante pagkasugat ng 20 mahigit. Maraming salamat, Henry. Jimmy. Yes, lagay mula dito sa DYV Lacson Radio Tacloban, ito si Aristotito Jimmy Angay para sa DZAR. It's una sa Pilipinas. Daming bayan. Maraming salamat, Jimmy Angay mula sa The Voice of Leyte, DYVL Tacloban Action Radio. Standby sa ating mga reports. Standby, Leta Narciso mula sa Malacanang. Ano ba ang latest sa Malacanang, Miss Letna? Ang Pangulong Marcos ba ay pupunta rin sa Leyte? Abay, yung kanilang kongresista dyan, ayan, nagpahayag din ng pagkabahala. Ayan, for the first time, ayan, narinig natin ang dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. So, naku, maraming trabaho ngayon gagawin na siguro pagbabago sa policy ng DepEd. Secretary Sani Angara, very merciful sir. Ayan. At siyempre kasama na rin po ang mga local government units dyan. Meron din silang responsibilidad. Babalikan po natin ang pambang issues. Oy, ano ba yung nire-report nung dalawa kanina, Kisses at si Jerry? Pati sa Parañaque National High School? Walang yung mga teacher naman yan. Ano bang ginagawa nito mga teacher na ito? Ang bihira.
abay dapat sinisibak na kaagad ang mga yan, ha? Baka mamaya kung ano pang pinagagawa sa mga estudyante nila, pambihira, anday mga kalokohan, ano, ha? So ayun mga kaibigan, Mayor, tahimik tong Olivares brother sa Parañaque, ano, ha? Magkaaway pa rin ba? Si Congressman Edwin Olivares at sinong kapatid, si Eric ba yun? Babalikan po natin ang mga isyong yan. Standby sa ating mga reports. Standby Raymond at Paas. Grabe Raymond, ha? Ayan, mali-maleta yung mga dumating sa Senado kahapon. Pero ibang klase maleta ha? Wala yatang Rimowa. Ano yung anong klase mga maleta ito, ha? Ayan, makulay itim, ha? Ayan, ang gaganda, ha? Parang, meron pala mga maletang ganyang kwadrado. Standby, Raymond at Pax. Standby, manang Milky Rigunan. Oras, Chief Justice Alex Jasmundo. ICJ, naku, malapit na ho pala kayong mag-retire. Justice Sammy Garland. Justice Rudil. At PJ Romy Barsa. Oras, baka makalimutan natin ito, ha? Mr. Mel Mabilin at Edwin Ernie. Oras ganap na alas 8. Damdamin Bayan. Alas 8:32. Ang oras na yan. Malacanang standby Raymond at Paas. Standby manang Milky Rigunan. Abay mga kuyang mga ateng, ngayong buwan ng kalayaan, tatandaan natin na may bagong mananakop sa atin. Maging bata o matanda, mahirap o mayaman, apektado po tayo ng mga scam. Ang kalayaan natin sa mga scam na ito ay nagsisimula sa kaalaman ng mga modus o taktik nila. Umaasa sila sa takot natin, sa mga inventong charge sa cards natin, expiring points, at iba pang nakapanik na mga messages. Gumagamit sila ng mga illegal na gadgets para masingitan ang mga totoong SMS chats natin para maging malaya sa scam. Kaya kahit kanino galing ang mga message, mga misis, kapag may link, scam yan. Don't click links. Mahalagang paalala, mula po yan sa BDO. This is Ayan, 1 million ba yan? Good morning, Lakay. Good morning, Thank you. Sister El. Welcome Lakay, back. Ninong. At good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Isang magandang umaga po. Medyo puyat pa ako, Lakay. Ayan, good morning, Mrs. Manalo. Ayan. Walang matatalo sa pamilyang ito kasi always manalo. Pati yung wedding ring. Simple lang yan, Lakay. Yan, simple lang, ganyan pero 1 million na yan? Hindi, grabe naman, Lakay. Ano, tumanggap na maleta. Ayan. Anyway, welcome back. At kumusta ang, bagong sakal? Ay, bagong kasal? Okay naman, Lakay. Pero Ayan. thank you sa lahat ng mga pumunta, of course, lahat ng mga friends at DZRH family. Ayan. Salamat. Ayan. Sabi nga ng isang ninang at ninong, go forth and multiply. Ayan. Tsaka na multiply, Lakay. Saka na. Oo.
Ayan, okay. So, bumati ka na ba? Ayan. Bumati na ako, Lakay. Pero Okay. syempre, hindi ko kakalimutan ang aking mga kababayan dyan sa Bicol, lalo na sa mga taga-Albay. Isang magandang umaga, Diyos marahay na aga sa Indogabos. At ang Albay Electric Cooperative na brown out nung kasal ko, kaya hindi napanood ng mga pamangkin ko ganun ba? ang aking kasal. Kasalanan nyo yan. Bakit may nag-live ba sa ano? Ila-live sana, Lakay, ng ganun aking ba? sister, kaso ay brown out doon. Kaya wala, hindi din mapapanood. Ayan, buti pa yung teacher sa Paranaque naka-live. Oo nga, Lakay. Grabe ha? naman. Yan mga teacher na yan. Pakitanggal na po yan, ha. Baka mamaya, hindi nyo pa yan tanggalin, ha. Ang bihira. Grabe yung ginagawa dun sa mga student, Lakay, ano. Alam po niya mahabigan na gusto sana namin ipakita pero huwag na po, karimari-marim, Wag na, ha. oo. Pati yung Rated X yun, Lakay. Oo, rated X at saka yung batang babaeng nanaksak na mga kapwa-estudyante sa Cavite, General sa Gen Trias, 3. anong school ba yun? Anong school ba? Grabe, karumal-dumal po, ha? Parang ano siya, Lakay, ano. Parang naglalaro lang yung bata, Oo, ayan, parang yung napapanood lang sa sa YouTube, Yung sa mga- yung iba mga lang kayo dyan, games, oo. Naku, kahit dapat ipagbawal na yan, ha? Akala nila, Lakay, cool yun. Pero sandali lamang, Sister L, at alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Daming bayan. Ang First Lady Lisa Araneta Marcos, mamimigyan naman ngayon ng libreng bigas sa Maynila. Abay, kailan na susunod let dito sa Pasay, sa Star City. Ayan. Mukhang tinatalo ang Pangulong Marcos ngayon, ha? Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, pagkatapos nga sa Quezon City kahapon, sa Maynila naman, partikular sa Tondo, mamamahagi ng libreng bigas si First Lady Lisa Araneta Marcos. Akala ko sa kasalan mamimigyan. Bakit may nag-flash ng wedding ko? Nahuli yata. Naisingit yung San Agustin Church. Oo nga, Ayan. Pinapasok mo kaagad si Sister L, Lakay. Namimiss daw niya mag-broadcast. Oo, Ayan, tsaka Miss Let, sabi ko baka kung ano-ano na naman sabihin nila, Kay. Ayan. Okay. 10 kilong bigas, Lakay, ang ipamimigay ng unang ginang sa mga benepisyaryo na pinondohan sa ilalim ng Local Government Support Fund. Sa kanyang mensahe sa aktibidad kahapon, sinabi ni First Lady na bilang ina ay batid niyang mahalaga na magkaroon ng pagkain sa lamesa ang pamilya. Kaya umaasa siyang kahit sa kaunting tulong ay makapagbigay ginhawa sa mga Pilipino. Ang distribusyon ng libreng bigas na tinawag na Mula sa Puso para sa Pamilya program na layong magbigay ng agarang ayuda sa mga komunidad sa Metro Manila ay gagawin ng unang ginang hanggang Biyernes batay sa paunang abiso. So wala pala kay kung magkakaroon din dyan sa area mo sa Pasay, pero ang sabi ay buong Metro Manila. Tatampo na kami rito sa Star City, ha? Ayan. So ba't far nakakarating dito? dito? Parang ngayong linggo pa lang, nauna sa Quezon City kahapon, ngayon Maynila, Quezon City ulit bukas, and then Maynila ulit at Quezon City ulit. So, yun pa lang, yung for this week. Makitin natin, dumating pala si dating Senator Mar Rojas dun sa Tondo ngayon. Oh. Saan gaganap? Ayan. Oo nga pala, magpinsan sila, di ba? Magpinsan sila ni former Secretary Mar Rojas, ang dating Senador Mar Rojas. Oo, nakita ko lang yung post ni ni Boss Cesar Chavez. Ayan. Asan? Ba't wala rito sa video natin? Magkausap. Ay, kahapon yan, Lakay. Kahapon ba ito? Pero yung ngayon ay magkausap si Yorme Isko Moreno at si dating mukhang tatakbong senador si Mar Rojas. Siya ba tatakbo? Si Maring Coring. Ayan, Corina Sanchez Rojas. May balita na si Corina siguro naisip-isip, ikaw na lang, ha? Sa bagay, in fairness kay Secretary Mar Rojas, nung senador siya, maraming nagawang magandang bill, panukalang batas. Oo, Lakay. So, abangan natin yan. Actually, doon sa mga event ni Presidente minsan sumusulpo siya, lalo na kapag doon sa area nila saan ba siya, saan ba siya? Sa Visayas.
Yon, Lakay. Ano siya? Parang nasa, Kapis sila. nasa Iloilo yata sila Kapis eh. sila Oo. eh. Kapis. Kasi yung mga Rojas. anak nila Ilonggo eh. Oo, si Pepe and Pilar. Yes, Lakay. Fluent sila magsalita ng Bisaya. Parang hindi ko alam kung Ilonggo man to. Oo, Lakay. Kung Karayan ba o ano. May dalawang klase salita sa kanila, Lakay eh. Pero alam ko. Hiligay nun. Yan. Hiligay nun? Iba ba yung Ilonggo tsaka Hiligay nun? Yun ang parang dialect nila, Lakay doon. Dalawa. Mix ba ng Ilonggo tsaka Bisaya yan, Day? Hindi ko lang sure, Lakay. Pero yun ang tawag nila. Pag sa part ng city, Hiligay nun. Hiligay nun. Okay, sige pagsalita natin ng Hiligay nun pagka na-interview natin si Secretary Mar Rojas. Ayan. Secretary, ayan, balik ka ba Senado? Ha? Ayan. Sa bagay, in fairness, sa mga ganitong kalibre, yan ang kailangan natin sa Senado. Ha? Kumpara mo naman dun sa ano. Ayoko na mag-talk. Ayan. Okay, so asan pa? Ba't si First Lady, tatakbo bang senador ito? Bakit biglang namimigyan ng mga bigas ngayon? Umiikot-ikot, ha? Ayan. Di na, banggit Lakay. Baka, nasa ni Presidente, dami niya kasing ginagawa. Baka busy, kaya siya ang pumapalit. Yung libreng bigas Lakay under nga nung LGSF. Para sa mga LGU. Kala ko tatakbo na rin senador o barangay chairwoman. Siya ang backup, Lakay, pag di na daw kaya ng Pangulo. Ayan. At sana wag lang bigas, sana may ulam din. Sardinas man. May kasama ba yan, Miss Let, na grocery? Wala bang kasamang 555 yan? Bigas pala. Bigas pa lang. Okay, pwede na rin. Ayan. Pwede na yan, Lakay. Ayun nga, sabi mo, maliit na tulong Lakay, pero makakatulong pa rin. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Teka muna, Bagitin ko na yung ang presidente, nasaan ngayon? Oo, Lakay. Ngayong araw ay nasa Malacanang lang si Pangulong Marcos para sa kanyang mga private meeting. Private meeting, ha? Oo, Lakay. Saan? Sa impeachment? Ikaw, Lakay. Yung mga senador na lilipat na. Abangan natin. Hindi pa ba? Abangan natin, Lakay, kung magbibigay sila ng informasyon tungkol dyan sa mga pulong ng presidente sa palasyo ngayon. Naku, kung matutuloy yung sabi ng ating buwit na may although na 3 or 4, ha? Yung isa, kung matuloy at masyasyak ka, Sister L. Ayan. Ha? Seryoso? Oo. Yung hindi mo ba, yan ba yung hindi mo akalain? Oo. Tingnan natin, abangan natin na lang natin, ha? Kaya kailangan yung mabubit mo sa Malacanang Miss Let, ha? Ayan, tingnan mo yung dumadaan sa likod. Okay nga, Rod. Maraming salamat ulit mula sa Malacanang. Good morning. Balik sa inyo, Lakay, Sister L. Daming bayan. Pero ano man ang mangyari mga kuyang maateng, ayan, tayo po ay mamigay pa rin ng aginaldo dahil malapit-lapit na ang Christmas, Sister L. So this is Christmas. Ilang days before Christmas. Days before Christmas, Lakay. 185 days. Ay, wait lang. Ba't ganito? Ayan, Tama check ba mo. ako? Ayan, baka mahina yung Baka, baterya ng hindi, Google to, Lakay eh. ano sabi ni Google? Until 2026. So, tama naman, Lakay. Ayan, ilang days? 185 nga. 185 days na lang? Oo. Tama, diba? December 25 is Friday, 22. Ay, oh. Tama, Lakay. Double check ko sa calendar ko. Ayan. Tama, Lakay. 185 days, Lakay. Diba, bilis-bilis ng panahon. Pasko na naman. Bakit gano'n? Nakala ko ano. Ayan, Pero bago ang ninong ng bayan na nandyan ngayon sa may Barangay Tanyong, Malabon City, ano ba ang word of the day ngayon? Het, take it away. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na!
Word At of the ang day, ating, Mrs. Manalo. At Ayan. ang ating... Hindi yata ako sanay. Sister El na lang lakay. Ganun ba? Oo. Huwag na natin palitan sa ere. Ganun ba? Siyempre, I'm proud to be Mrs. Manalo lakay. Ayan, Pero ang oo. branding natin ay si Sister El. Ayan, gusto ko yung may pinapakita ang ating Ayan, RH oo. TV. Maraming salamat. Gusto ko makita yung sabi nung pare, you can kiss the bride. Ayun, Hindi yata nila nakunan Hindi ba eh. nakunan yun? Kasi ibigay ko yung picture na nakuha ko. Kuha ka pala. Sa bagay, nasa unahan ka nga pala. Ayan na. Okay, Okay. Nino. Ayan na. Ang word of the day. Sino yung mga sumasayaw? Sila Wina pala yun. Sige. Eto na ang ating word of the day, lakay. Mamaya na sa showbiz. Mamaya sa showbiz natin yan, RHTV, reserved natin. Ang ating word of the day ay statesmanship. Mukhang narinig ko na yan kay Senator Ping. Yan ang hinahanap natin, lakay. ganun ba? Sa kanya nga yan, lakay. Senate President showed statesmanship Ayan. except one. Sino yung except one, lakay? Pwede bang malaman kung sino yun, Senator Ping? Kailan pa ba i-memorize yan? Si Senator Ara ng pinaparinggan. Ano ba yun? Ayan. Kasi sa lahat daw ng mga naging Senate President na napalitan, siya ang hindi nagpakita ng statesmanship. Oo, kasi parang absent siya nung nakaraan. Tsaka pa, parang hindi matanggap. Ayan. In Tagalog, ayan. Kagalingan sa pamumuno. Ayan. Ano ba sa Ilocano ang statesmanship? Ayan. Nalaing nga pa nagturay. Ganun. Parang yung turay sa amin, isdayan lakay eh. Turay ba yan? At syempre, ayan po, yan ang sabi ni Senator Ping Lacson. Ayan, anong sabi niya? Senate Presidents showed statesmanship except one. Blind item pa ba yan? Kailan pa ba? Sinensity. Kailan pa bang i-memorize yan? Ayan. Samantala, nasa na ang nino ng bayan? Ano man ang mangyari sa Senado? Ayan. Tuloy man ang dating sa Senado ng mga male-maleta at kahon-kahon na mga ebidensya, hindi pera. Hindi pera. Abay, tuloy rin po ang pamigay natin aginaldo sa ating DZRH Malakas Aginaldo Promo. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. At eto na nga lakay, tawagin na natin si Ninong Sherwin para sa ating DZRH Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity na may bango ng 1,000 bulaklak dyan sa Barangay Tanyong, Malabon City. Ninong Sherwin, Ninong. Yes, congrats muna Sister L ba o M na? Sister M. Bigla naging Sister M. Sister M na. Ayan. Oo nga, sister. Kasi manalo na eh. Dapat kayo na Sister M. Sister M na yan. Biglang nabago. Yung page ko, Sister L eh. Oo, babaguhin na yan. Magiging M na yan, Sister Manalo. Yan. Thank you, Ninong Sister M. Sherwin. At syempre, Lakay, kung sa Senado walang quorum, dito may quorum. Aba? Sa kainan ni Ate Telma, Oh. dito yan sa Adante Street sa Barangay Tanyong dahil kompleto ang mga kumakain ngayong umaga na ba't walang tao kumakain yata? sa almusalan ni Ate Telma. Pero ang isa sa pinaka-importanteng nag-aalmusal dito palagi si Ate Ethel na taga-pakinig ng DZRH palagi. Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan. Good morning. Good morning po. Congratulations and best wishes nga. Ay, salamat po. Alam din nga bagong sakal ka, ha? Oo, nakakatuwa Ay, naman. kasal, Thank you po. Alam mo, Lakay, ito magsusuka talaga yung edad natin dahil itong si Ate Ethel, sabi niya kanina, nung panahon pa daw ni Manong Jotarok na ikaw ang kapartner at si Pangga. Si Pangga. Si Pangga. Sulok pa. Oo, kasi minana pa namin sa lola namin yung pakikinig sa inyo. Aba naman. Generation. Ng almusal. Nanay at lola ko. Nakatutok na kami sa inyo. Kinder ka pa lang noon, ate. Ayan. Sana kinder ka lang. Elementary na ako noon. Elementary na daw siya nun lang. Hindi, high school ka na noon eh. Parang isasabihin ni ate, hindi pa naman ako kasing tanda mo, lakay. Sige, paalam ka na, Sherwin. Lapit lang. Grabe, ang tagal nang nakikinig sa radyo ng pamilya ni Ate. Anong asan ninyo? Aumentado po.
Aumentado. Ayan, si Aba, Ate- naku, yayamanin. Ethel Governor ng Bohol yan. Aumentado. Oo. Ay, malayong kamag-anak ko. Oh, ay, kamag-anak pa rin. Oo. Ayan. Okay, ate. Ayan. So, dahil ikaw pala ay avid listener ng DZRH, bigyan mo na Aguinaldo si Ate Ethel Sherwin. Ayan, Ate Ethel, malaman natin kung sino paborito mong announcer sa DZRH tuwing umaga. Eh di syempre, sila kayo din makalma. Mayor ng Star City. Mayor ka talaga ng Star City. Alam Kaya Ayan. makalma, eto marka 1,000 pieces. Ayan. Ikaw ba, ate, may-ari ng karinderya, kumakain dyan? Ay, hindi po. Customer lang ka. ako eh. Sabi Ayan. ko, bibili lang ako almusal, naharang pa ako ni Sherwin. Ayan. Kasi napapakinggan niya daw na namimigay tayo ng papremyo sa Akala mga ko ikaw, akala ko ikaw. Ngayon, nagulat siya. Aha. Nagulat ako kasi dati nakikinig lang ako kay Sherwin. Oh, ngayon nakita ako mo na na. yung bibigyan ni Sherwin na Aba premyo. naman. Ayan. Kinakabahan nga ako ngayon eh. Kinakabahan ka ba? Huwag kang ate? kabahan, ate. Ayan. Kasi Okay. may sasagutin ka pa. Kailangan masagot natin yung word of the sige. day bago kakabahan. Anong word of the day, ate? Eh di yung wala nga yung mga politiko natin, yung statemanship. Oh. Parang say it to my Walang face. Dahil dyan, nakuha mo ang ating medium component. Hatid sa atin ang Astron, alagang maaasahan at syempre, meron ka rin tatanggaping grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre, Bangong Kabloom ang hatid ng Charm Popcorn Purple Eternity sa inyong mga labad kapag binalawan gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity at babanlawan gamit ang Charm Popcorn, ang pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt. At syempre, ngunguya ka rin ang paboritong snack Uy, ng bayan, sarap ang yan. Royal Tinapanbangus Crackers, hatid ng Regal Foods International Incorporated ni Kuyang Richard C. Ninong Richard C. Ninong Richard C. Bumili lang nga almusal, nagka-premyo pa. Ayan. Swerte ka ngayon, ate. Oo nga po eh. Anong Salamat na marami DZRH. Ayan, wala anuman, ate. Anong bibili mong ulam, ate? Ano po? Isda syempre, bawal na yung mga karne. Ganun ba? Fish, Maintenance na kami. Ganun ba, ate? Fish and veggies ang kinakain ni ate. Ayan, oo. Sige, ate, yung gulay-gulay dyan, yung mga utong kabatiti ang bili mo dyan. Kabati. Narinig ko na naman sa'yo. Abay talagang... Sa lahat na matatandaan ni ate, yung kabatiti talaga. Tsaka utong, ha? Ayan. Sige, para hindi mabitin si ate sa kanyang bibiling pagkain niya sa karinderya, bigyan mo pa na 1,000. Wow, grabe naman talaga sila, Kay. 1,000 pieces para sa Ate Ethel. Salamat ako naman. Ayan. Bakit ako nga lang si Sherwin? Okay na ako eh. Kasi bawiin. Bawiin. Akin ibigay, akin. Okay, ate, maraming salamat. Good morning. Ayan. Good morning din sa inyo. Ingat po Thank kayo, you po. ate. God bless. Salamat Ate Ethel. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces lagi tumutok sa DZRH. Baka na susunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin, dyan sa Barangay Tanyong, Malabon City. Aba, kina Mayor Jeannie Sandoval. Standby, Henry Uri. Ano ang latest kay ating Inday Sara Duterte Carpio? Aba. Pupunta ba sa Tacloban? Ayan. Ang VP Sara nagpahig din po ng pakikiramay sa mga kaanak ng mga namatay sa nangyaring shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City. Standby man ang Milky Rigunan. Nako, ang mga mambabatas natin, ha? Abay, mga senador, mga congressmen, dapat ayan, siguro gawa kayo ng panukalang batas para maiwasan na ang mga bullying. At siguro yung ewan kung paano gagawin natin sa mga magulang din. Kasi kinukento ko, Sister El, yes, Lakay. may lumapit sa akin last week eh. Ayan. Yung kanyang pinsan ba pamangkin? Kinasuhan. Ayan. Baknang.
yung anak niya kasi binuli. Ayan, no. Siyempre yung anak nagsumbong sa tatay. Galit siyempre yung tatay, binubuli yung anak. Oo. Pinuntahan yung bata nang bubuli sa kanya. Oh? Hindi naman ginulpe. Ayan. Akala ko, Hindi naman ginulpe. dinagukan. Hindi naman dinagukan. Inakbayan lang, tsaka mukhang tinakot. Ayan. Tinakot. Oo. Ewan ko anong klase ng pananakot yung ginawa dun sa bata ng bully sa anak. Anong naging... Nakarating doon sa tatay nung nang bubuli. Oh. Aba, nakialam din. Naaway silang dalawang tatay. Ayan, oo. Buti hindi nagtagaan, hindi nagbaharilan. Grabe, Ayan, nakakatakot naman yung lakay. Nagkasuhan na Sister L. Ang kaso nasa ngayon, ha? Nasa Manila MTC, RTC. Ayan. Pantayan mo yan, pati mga magulang nadadamay sa mga bullying. Di ba dapat tayo ang dumidisiplina sa sarili nating anak? Kaya nga, Huwag tayo makikisali sa away bata. Siyempre, si tatay nasaktan, ha? Pwede siguro kausapin yung parent lakay. Ganon. Pwede, pero siguro dapat din, sabi ko nga kahapon na Sister Ella, dapat sa mga teacher, pwede ba kahit na makulit kayo, araw-araw bago mag-start ang klase, i-emphasize na iwasan ang bullying. Yes, Ayan. bullying. Tsaka lakay, di ba, parang itanim sa isip ng mga bata yung GMRC. Wala yan kasi sa subject ngayon, pero magkusa na yung mga teacher natin na turuan ninyo ng magandang asal, good manners and right conduct yung mga kasi bata. Sir El, kung may GMRC ang mga bata, ayan, walang mangyayaring bullying. Oo, di ba lakay sa atin, parang dati tas may values pa nga hanggang matanda ka na nga, tinuturuan ka pa ng ganun Naalala ko dun sa classroom namin ng grado na kay Mrs. Maria Salviejo. Yan ba yung bumati sa'yo ng eraser? Charot na. Chalk? Hindi, kurot lang inabot ko rito. Kinurot ka lakay? Kurot lang. Saan? Sa tainga? Sa tagiliran. Sa tagiliran yung pino. Yung nung araw may mga nakalagay ng mga motto ba, slogan Yes, sa lakay. Nakadikit yan. Ayan, sabi rin, don't do unto others what others don't what? Don't do unto others what others What you don't want others do unto ayan, you. what you don't want others do unto you. Yes, tipong ganon. yun yan lakay, di ba? Oo, Tapos may ayan. mga Tagalog pa yan, may English, ayan, gano'n. tapos may sinasabang ano ba yan? Time is gold, mga Ayan. tipong ganyan. Respect your parents, mga ganon ba? Ayan. Siguro ibalik natin yan, ha? Anyway, alamin natin ang sandali lamang, Raymond. Ang defense team dumating na muli sa Senado para sa pre-trial conference sa impeachment laban kay VP Sara. Aba, ang tagal naman nito, ha? Pre-trial yan. Standby Giselle Ricafort. Ayan, eto na. Diyos ko. Yung isang teacher sa Parañaque National High School. Lakay, ano nang gagawin daw doon? Abay, dapat dinadagukan ito, ha? Yan ba si Not pa? Oo. Si Not. Master Teacher 3 na pala yun, lakay? Iniimbestigan na ang sexual abuse ng ilang guro sa kanilang mga estudyante. Diyos ko. Yung isa lakay medyo bata pa. Ganun ba? Oo, nakita ko lakay. Isa rin nakita Yung ko yung... isa parang senior citizen na. Yung isa nakita ko yung panot na ang buhok. Ikaw naman, sabi ko na, not pa eh. Ganun ba? Diyos Baka ko. ma-hurt siya. Naku mga misis, kung makita ito, magagalit kayo. Alam niyo kung bakit mga misis? Yung teacher, ninanakawan ng lakas yung batang estudyante. Tsaka naka-uniform pa, naka-ID. At parang sa classroom pa yung lakay. Kung hindi yung classroom, parang office niya. Pagkatapos si teacher nakaluhod. Grabe, Diyos ko, Lord. Nakaluhod na walang belo, pambihira. Bayan. Sandali lamang sa mga reports na yan, karimari-marim, pero dapat natin ibalita, Sister L, Mrs. Manalo, para alam ng ating mga magulang at mga estudyante, ha? Kaya mga lakay, mga ateng, ha? Ayan, dapat iingat po tayo, ha? Kaya siguro dapat subaybayan din natin ating mga anak na kung anong pinapanood sa YouTube, sa social media. Parang ganun yung nangyari dun sa batang babaeng nanaksak na. Parang baliwala lang yung manaksak ng kapwa estudyante, ha? Nakita mo yun, yung batang... lakay, parang naglalaro lang siya. Sa 13 Martires. Diyos ko, kung manaksak, Ay, di, Gen 3 yata lakay. General Trias. Yes, Ayan, Gen 3. General Trias. Ayan ba yung sinabi ko? Ayan. Sabi mo 13 Martires. Ayan, General Trias pala, hindi 13 Martires, ha? Ay, nako talaga mga kuyang, mga ateng, masakit sa dibdib na ibalita natin at matunghayan natin yung ganitong mga pangyayari, ha?
Ano nangyayari sa mundo natin, sa bansa natin? Dati-dati ang namamaril lang doon sa abroad. Ngayon, andi dito na sa Pilipinas. Ginagaya na rin. Kaya mga ating ingat-ingat po tayo, ha? Ayan, sa dami na ating ginagawa sa araw-araw, dapat huwag din nating pabayaan na subaybayan ating mga anak, ha? Para sa pamilya, sa trabaho at sa komunidad. At syempre, huwag din nating pabayaan ating kalusugan. Pero tatandaan natin mga kuya, kapag malakas ang katawan, mas kaya natin harapin anumang hamon ng buhay. Kaya naman kaagapay natin ang fish oil, lalo yung purified fish oil. Purified kaya free from chemical and metal pollutants. Tumutulong itong mag-maintain ng ating heart health at blood flow. Ang Omega Gold, gawa po yan ng purified fish oil. May dagdag na vitamin E at vitamin D. Kailangan suportahan natin ating immunity at tibay ng buto. Ang inirekomendang gamit ay isang capsule kada araw. Ito ang ating plus 1. Tulong sa wastong nutrisyon para handa sa trabaho at serbisyo. Nako, Mr. Cecil Toyota Alabang, kailangan mo bossing ng Omega Gold. Punta na sa Mercury Drug at iba pang leading drugstores nationwide at hanapin ang Omega Gold. Idagdag natin, Mrs., mga ating ang Omega Gold, mga lola, sa ating shopping list. Ang inyong golden support for health. Omega Gold. Pero mahalagang paalala, ang Omega Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan. Oras, Mrs. Manalo. It's 9:13. This time check is Teach your children well. Their father's help did slowly go by. Ayan, mga tatay, mga nanay, teach your children well. Huwag lang iasa sa mga teachers. Ayan. Kasi yung teachers ay yung iba wala Yes. din. Katulad ng mga nasa Paranaque Oo, na. grabe, ha? Hindi po namin nila lahat, ha? Oo. Yung mga gumawa lang ng kalokohan. Ang tatanda na eh. Pero sandali lamang, ha. Ayan, batiin na natin ang belated happy birthday kay Maren Patricia Lapid. Ay, Pat, happy birthday. Happy birthday, Binabati Pat. ni parang Ian at ni Tali. At happy birthday kay Mina Espina, ay sister. At nagpapawad nga pala kami ng pakiramay sa aming kababayan na sinundo na po ni Lord, si Magjel Walyares ng Pinili, Ilocos Norte. Ayan, na nakatira sa Bacor, Cavite, siya po ay sinundo na ni Lord. Ay po ay nagpabot ng pakiramay. Siya po ay anak na aming dating teacher na si Mama Simeona Walyares. Makipagladingit kami, Apo. Ayan. Ito na ang report mula kay Henry Uri. Ano ang latest kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio? Ito lakay, kahalagahan ng intel gathering sa mga eskwelahan. Binigyang diin ni Vice President Sara Duterte sa nangyaring trahedya dyan sa Tacloban. Detalye balita mo, RH7, Henry Uri. Henry? Sister El Deo, labis na ikinalungkot ni Vice President Sara Duterte ang nangyaring pamamaril ng 2 estudyante sa kanilang kapwa mga mag-aaral sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon ng umaga. Batay sa statement ngayong umaga ng Pangalawang Pangulo, sinabi nito na walang magulang ang nagpapaaral ng kanilang anak para lamang maging biktima ng karahasan sa mismong loob ng eskwelahan. Paliwanag ng Vice President, hindi ito ang unang pagkakataon na may mga nasaktan at binawian ng buhay habang nagsasagawa ng mga school activities. Inihalimbawa pa ng Pangalawang Pangulo ang pagkamatay ng 2 basketball player ng Ateneo de Manila na sina Rene Baterbonia at Divine Adili na namatay habang nagsasagawa ng water activities sa Dipakulaw, Aurora. Dahil dito, idiniin ng Vice Presidente ang kahalagahan ng intelligence gathering kung saan ang mga pangyayaring ganito sana anya ay mas maagang maiiwasan kung maaga ring natukoy ang mga nagbabanta at ang mga nagbibigay ng threat sa mga kapwa estudyante, gaya ng ginawa ng 2 namaril sa Tacloban na tila nag-usap at nag-chat pa at nagplano ng kanilang pamamaslang. Ang nangyaring ito, ayon sa Pangalawang Pangulo, ay dapat na maging wake-up call na sa gobyerno para kumilos ng mabilisan tungo sa kaligtasan ng mga estudyante. Ako si Henry Uri para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming
Bayan. Maraming salamat, Henry Uri. Ayan, tama ni si Vice President Sara, ha? Kung na-monitor ng maayos yan. Kasi ipinakita pala sa FB ba? Ayan, oo. Parang nag-picture pa yata. Ayan, parang may ganong convo nagpapakita na may mga baril, mga ganyan. Siguro dapat nung makita yun, inalerto na yung mga magulang, ano, ha? Ito lang kayo. Nag-picture. Ayan, Yung isa yata. yung tinuturuan siya ng tsahin. firing kasi yata nung tsahin. Nagpa-firing nga. Grabe. Kita mo forma, sabi ko, talo pa tayo. Grabe yan, Lakay. Parang kung pumorma, parang si Raymond Dadpaasa kasi Lakay Ray Sibayan. Pag nagta-target Raul Esperas, shooting. ayan, Orly Trinidad, ayan, Jerry Baha, ayan. Gustong-gusto nila yung baril na Lakay. Pero ganyang age kasi Lakay. Dati nahilig din tayo, kaya lang pagka nagkakaedar na Wala na Lakay, ano. okay pa rin naman. Pero hindi na ganun ka. Ayan, golf ka na lang Lakay. Kinalawang na tayo. Daming bayan. Ito si Edniel Paroso, mahilig to sa shooting. Ayan. nagoyo nga. Kaya lang, wala pang baril. Kailangan na dumaan daw sa tamang proseso Lakay para makapagbili ng sariling baril. Kasi may seminar yan. Yes, may neurotest pa yan. Yes, oo. Eto muna, pinaigting naman ng security protocol sa mga paaralan pinaplansya na ng PNP at ng Department of Education. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Isinasa formal na Lakay at Sister L ng Philippine National Police at Department of Education ang pinaplanong pinaigting na safety protocol sa mga paaralan sa buong bansa. Sunod yan ang insidente ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawigan ng 3 biktima. Gayon din ang magkakahiwalay na stabbing incident o pananaksak naman sa magkaibang eskwelahan sa lalawigan ng Cavite. Sa isang pahayag ngayong umaga, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Malencio Nartatis Jr. na target ma-institutionalize ang preventive measures upang maiwasan ng mga parehong karahasan. Sa iwalay na statement, sinuportahan naman ni DepEd Secretary Sani Angara ang planong dagdag security measure. Dumating nga sa Tacloban ngayong araw si Angara upang pangasiwaan ang intervention ng kagawaran dahil ng tulong sa mga katadong estudyante at guro. Pero kahapon, naon nang dumalaw sa lugar ang ilang mga opisyal ng DepEd Central Office. Una nang binanggit ng PNP na nag-ain sila ng rekomendasyon sa DepEd dahil bawal ang polis sa loob ng mga office tulad na lamang ng mga schools. Pwera na lamang kapag may emergency. Aminado rin ang otoridad na hamon pa rin ang kakulangan ng budget ng pamahalaan para sa metal detectors at dagdag na security guard sa bawat eskwelahan. Samantala, Lakay at Sister L, kumakalat ngayon online o sa social media, itong mga screenshot, laman ng umano'y conversation o usapan nitong 2 grade 9 suspects sa nangyaring shooting incident. At nasa rito, ang kanilang naging pagpaplano kung paano ipupuslit ang baril mula sa kanilang mga bahay. Pinag-usapan din ng mga suspect doon sa screenshot kung saan at anong oras sila makikita. Maging ang kanilang kahihinatnan sakaling maaresto pagtapos ng pamaril. Mukhang meron silang ideya Lakay doon sa Juvenile Justice Act at nagpalakas pa nga allegedly ng kanilang loob dahil may sinasabi silang parang naiwalay daw na parusa dahil sila ay minors. Nakikita rin sa usapan na planado talaga at tila pinagtatawanan pa ng mga bata yung gagawing krimen. Patay sa kausap ng Camp Crane Press Corps mula sa Philippine National Police, particular sa Police Region Office 8, kumpirmadong konbo o conversation ito ng 2 suspect. Iimok naman ni General Nartates sa hiwalay na statement ang mga magulang at syempre mga guro sa eskwelahan na tumulong at maging aktibo sa pagbabantay ng online activities ng kanilang mga anak dahil tama kayo sa intro nyo kanina, mukhang may pattern na at may senyalis na nagagawin ito ng mga bata hindi lamang naagapan ng kanilang mga magulang. So planado pala Edniel, ha? Well-planned based dun sa screenshot Lakay na parang... Saan sila dadaan? Kasi ang sabi ng pulis sa likod daw na school dumaan kaya hindi dumaan sa mga gwardiya. Tama ka dyan, Lakay. Ang binabanggit ng police initially kahapon ay bullying yung isa sa mga angle. Hanggang ngayon naman ay tinitignan pa rin. 2 years daw na bully itong dalawa. Pero sa mga paglabas ng screenshot na ito, malalaman din na talagang planado yung kanilang gagawin. Kahit yung nandun na sila Lakay sa pagtanaw kung anong mangyayari oras na maaresto sila. Ganon yung kanilang usapan sa social media o sa kanilang conversation na yung iba pa nga o majority ay nasa local dialect nila yung Waray, Waray, dyan sa Leyte.
At makikita rin lakay na talagang yung isa doon sa dalawang suspect ay pag-aari talaga ng tiyahin niyang polis. Yung baril. Malalaman pa yung magiging hakbang ng PNP following the confirmation na screenshot nga ng polis o ng mga suspect itong dalawa. Pero sa ngayon, sa mga oras na ito, hindi pa rin ma-confirm kung yung isang baril na pag-aari ng isang security agency na nakadestino dapat sa Cebu City ay paano na-access ng isa lakay doon sa dalawang suspect. Pero habang bata pa sila, mukhang naturaan ng mga magulang at saka tsahin sa shooting. Target shooting. Edniel, kita mo yung mga post nila, di ba? Kung makaporma, ang gaganda, parang professional shooter talaga eh. Nakalakay, importanteng inote na 4 na pong basyo ng bala hinatagpuan doon sa crime scene. Indikasyon na una, marunong magpalit ng magazine. Yung nga eh. Isang suspect. Dalawa ay talagang may planong magpaulan ng bala sa eskwelahan dahil napakarami nito. Parang 15 lang ata yung isang Glock eh. Talagang mayroong intention na nakita ko hindi man magpaulan ng bala doon sa nabanggit na paaralan sa Tacloban City. Ayan. Okay nga Rod. Maraming salamat, Edniel. Wala rito sa Campo Crame. Ako si Edniel Porrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. At siguro, Sister El, dapat yung mga principal din, dalas-dalasan ang Parents Teachers Association meeting. Ayan, Mga para PTA. PTA meetings. Ayan, para at least napapalahanan din ang mga magulang. Ayan, at napagsasabihan din ang mga bata ang kanilang mga anak. Lakay, bago umalis ng bahay, check nyo yung anak nyo, okay lang ba siya? Kasi di ba lakay, malaking factor na kinakausap yung bata. Totoo yan. Kaya na minsan, pagka busy, ayan, yun lang. Napapabayaan na. Wala ba si Doc Gary ngayon? Ayan, nasan si Doc Gary? May labnat? Ay, sayang, wala si Doc. Ayan. Anyway, alamin natin ang update naman. Actually, yung alam din yung yung Juvenile Justice and Welfare Act. Kaya nga lakay, actually dito sa Convo lakay, parang may nabasa ko na parang pinag-uusapan nila na parang hindi sila makukulong. What if nga daw sila parang mahuli o mga ganon. Parang may idea sila lakay knowledgeable sila somehow, mayroon na silang alam. Kasi accessible naman sa internet yan. I-google mo lang yan. Ano ba yung batas dito sa Sana yung pagiging matalino lakay ay pagiging magaling sa research ay in-apply sa school. Kaya lang yung research nila kung paano makalusot sa ginawa nilang krimen. Ayan. Grabe to lakay. Ito pala ay in-sponsor pa noon nung amendment na lang pala kay Senator Kiko Pangilinan. Ang main author pala nito ay si delayed Senator Joker Arroyo pa. Ayan, na inaprubahan noong 13 Congress. Ayan. Alamin natin ang latest mula naman sa Kamara, Sister L. Kaugnay pa rin ang shooting dyan sa Tacloban. Ang Tacloban shooting incident, wake-up call para higpitan ang seguridad sa mga paaralan. O sana lakay, kahit hindi private school, sana na-check. Kasi hindi naman sa pag-anong lakay, may ibang school na porket public, yung guard, hinahayaan na lang, sige, nakatayo lang lakay. Maluwag. Tapos yung check ng bag lakay ganito, tinan mo, ganon yung stick, tapos daan. Na para bang may sariling mata yung stick niya. Parang parang sa mall din. Di ba parang ganun lang. Alamin nga natin ang detalye mula kay RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay at Mrs. Sister L, ang mga paaralan ay dapat manatiling safe space para sa pag-aaral ng mga kabataan at hindi lugar ng takot at karahasan. Lacson to ni Pasig City Representative Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education, sa naganap na shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. 2 kabataan, edad 14 at 15 ang namaril na ikinasawi ng 3 katao at ikinasugat ng iba pa. Ayon kay Romulo, wake-up call ang insidente para higpitan at dagdagan ng seguridad sa mga paaralan, kasabay ang paalala na ang kaligtasan ng mga kabataan na hindi lamang responsibilidad ng mga paaralan, lahigit lalo na ng mga magulang. Sabi ni Romulo, dapat matutukan ng mental health concerns ang bullying at pagkakaroon ng mga armas na dahilan ngayon ng krimen na kinasasangkutan ng ilang mga kabataan. Una rito, mayroong mga na-report na insidente
ng pananaksak naman sa Cavite, habang may iba pa na hindi lamang na-highlight sa media ang ilan pang mga school-related violence. Ako si Milk Reguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milk Rigunan. Tama ka, Congressman Romulo, sir. Ayan, Romulo, wake up call talaga ito sa atin. At dapat lahat tayo concerned dito, ha? Hindi naman mga taga-DepEd, Secretary Sani Angara, mga teachers. Ayan, isama na natin ang mga magulang dito, ha? Ayan, at mga kamag-anak. So, ngayong ganyan nangyayari na, sana ay hindi na po ito maulit, ha? Ayan, so yung mga teachers, ayan, dapat maging example po tayo, ha? Hindi po yung mga pasaway. Katulad itong ibabalita mamaya ni Giselle Ricafort. Standby, Giselle, sa karumal-dumal na nangyari naman dyan sa Parañaque National High School, Maine. Lakay ano yan, nakakadiri. Ay, grabe. Talaga. Daming bayan. Ilan bang teachers sa involved doon? Hindi ko alam lakay, pero nakita ko dalawa. Dalawa, Oo, ayan. pero hindi ko lang sure kung ilan talaga. Pero yung dalawa confirm yun na kami nakita. Ayan, bakit may mga batang pinag-initan pa, ha? Ayan, sumobra ang init sa katawan. Ayan. Kailangan rin kung magmamahal pa, mabigan magmahal sa kapwa. Ayan. Para natural ang init ng pagmamahalan. Ayan, natural na kaligayahan. Dapat parang bagong kasal. Ayan. Express love naturally. Ayan. Hi, Jonathan. Ayan. Honeymoon tea dyan. Ayan. May tagla itong natural herbs na tumutulo upang may padama at maipakita mo yung pagmamahal. Tunay na pagmamahal sa natural na paraan. Kasi ginigising nito ang init ng damdamin, making its night honeymoon. Ang honeymoon na herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Mabibili sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica at iba pang mga butika. Kaya sa mga bagong kasal, ayan, at kahit matagal ng kasal, ayan, para mainit ang pagmamahalan pa rin, subukan ang honeymoon herbal tea. Parang manding bahakan. Ayan. Bayang Alex Go. Ayan. Attorney Cornelio Samaniego III na ng Indian. At attorney, inaantay kita kahapon Bakit wala ka? Nahiya daw siya. Ha? Kasi yung pangako niyang bridal car na Rolls Royce hindi niya nadala. Ay, ganon. Sayang. Di ba, pwede pa naman yan sa ano yung renewal of vows. Renewal of vows. Ayan. Ano yan? After 10 years ba yan? 10 years yan, ganun ba yan? Subukan na ang honeymoon herbal tea para express love natural. Standby, Giselle Ricafort mula sa Parañaque National High School. Actually, nasisiguro natin Sister L, hindi lang sa Parañaque National High School nangyayari yan. Lakay, hindi lang siguro yung iba lumalabas. Yeah. Siguro pagkalabas ito, baka maglabasan na rin. Ha? At maging lesson, aral. Ayan. Hindi lamang sa mga estudyante, magulang, kundi pati na rin sa mga teachers. Dapat pala ibang teachers din, katulad ng mga teacher ito, tinuturuan din. Ano? Lakay. Dapat ito hinahambalos. Hinungud-ngud. Sorry. Dapat ito ang pinaparusahan na pinapatawan na corporal punishment. Saka lakay, di ba? Imbis na ikaw bilang magulang, magiging kampante ka sa anak mo na ligtas siya sa school, matututo siya. Paano, di ba ngayon, sa mga ganyan nangyayari, parang mag-aalala ka. Dapat tong dalawang teacher na ito ng Parañaque National High School, pinapadipan na sa harap ng classroom. Ayan. Pinapalood sa munggo. Bayan. Tsaka lakay munggo na may asin para mas masakit. Binabato na eraser. Sama, joke lang po yun. Ha? Oras, Sister L. It's 9:38. Ang oras na yan
Oras, Sister L. It's 9:45. Standby, Giselle Ricafort. Abay, anday pa mga issue natin dito, ha? Abay, yung kliyente ni Attorney Cornelio Samaniego III. Aba, apat pang luxury cars na mga diskaya ang isusubasta ng BIR ngayon. Oh, akala ko naubos na yung lakay. Meron pa, ha? Mayroon pa. BIR ba ang under nga pala ng BIR ang Bureau of Customs, ano, ha? Ayan, sa June 29. Abay, yung mga mahilig sa Range Rover, Land Rover, ito yata yung mga natirang sasakyan ng mga diskaya, ha? Abay, Attorney Samaniego, ayan, alabang naitabi dyan, ayan, yung Rolls Royce na attorney's fee mo. Kasama ba sa antayin namin, naka-freeze? baka makasakay kami nila kayo eh. Ayan, standby, Giselle, grabe rin yung nangyari nga, ano, yung nanay na pinatay yung kanyang isang buwang sanggol, ha? Grabe naman yun, ano, ha? Ayan, yung nanay na mukhang adik po, mabigan sa Davao del Sur, ha? Hinataw sa kama yung sanggol, ayan, parang initsa doon sa pataas, sa bubunga, ano? Sa kisame. Oo, hanggang bumagsak sa sahig. Diyos ko, ano, nag-aaway daw sila ng kanyang mister. Ayan, iniwan nung mister, dahil siyempre, nag-aaway, abay pinagbalingan yung anak, ha? Pambihira, ano, ha? Daming bayan. Pero tuloy din po mahabigan sa June 28, linggo ang rally naman, aba itong White Ribbon Movement Rally, ha? Diyan po sa may People Power Monument sa June 28. At ito ay kampanya naman, Sister L. Ito ay protesta laban sa corruption. O nga, corruption, Mr. President, ha? Ang grupo ng Interreligious Leaders Council for National Transformation ay dadalhan daw ng mga 10,000 katao, ha? At isusulong nila ang electoral reforms, yung political anti-political dynasty, accountability at action laban sa corruption. Daming bayan. Si Engineer Henry Alcantara pala, yung isang taga DPWH na isa sa mga nasa magiging state witness, abay magsosolid daw ng 300 million sa gobyerno. Oh, talaga, ha? Soli mo na lahat. Ayan, kahit 18 million lamang ang kanyang salin. Oh, grabe yun lakay, no? Parang sobrang layo. 18 million ang salin. Magsusoli ng 300 million. Pero wala yan kay Undersecretary Roberto Bernardo. Alam ko yan lakay. Kasi di ba may nakwento ka sa akin. Kaya lang magkano naman na isoli, Ombudsman na Boying, ha? Ayan, Justice Andy Reyes, ha? Abay, dapat yun ang malaking isoli. Ayan. Sabagay, willing naman daw siya magsoli. Sabi niya, sige, magsosoli po ako, pero pwede po ba magtira naman ako sa aking pamilya? Akala ko magtitira ng bayan. Charat. Mahal yun. Oras, Mrs. Manalo. 9:49.
Sama yung signal niya, ha? Background pa naman, favorite song niya. Ikaw talaga, Jeric, ayusin mo yung signal ni Giselle. Ayan. Okay, Giselle. Ayan, pasok. Lakay, iniimbestigahan na ng pamunuan ng Parañaque National High School Main ang di umano sexual abuse ng ilan nitong guro sa mga mag-aaral. Ayon sa paaralan, nire-review na nila ang aligasyon at kasalukuyan ng kumakalap ng mga impormasyon. Tiniyak nito yung patas na pagsisilasa sa mga estudyante, magulang, faculty at stakeholders. Nangako ang pamunuan na maglalabas ng opisyal na pahayag oras na makumpleto na yung kanilang investigasyon. Kahapon, daan-daang estudyante yung nagkilos protesta sa gate ng paaralan doon sa Dr. Arcadio Santos Avenue sa Barangay San Dionisio. Naglunsad na rin yung Schools Division Office ng Parañaque City ng investigasyon sa nabanggit na aligasyon. May ginagawa na anilang administrative at legal proceedings sa mga pulisya, child protection protocol at due process requirement ng Department of Education. Sa viral video na kumakalat ngayon sa social media, makikita yung isang lalaking teacher at isang estudyante na may ginagawang misconduct sa loob ng isang silid-aralan. Ito si Giselle Ricafort para sa Giselle. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang teachers ba yung inirereklamong nagnakaw ng lakas? Lakay, ang wala pang eksaktong bilang, Lakay, yung kung gaano karami yung mga teacher na yan. Pero Lakay, sa social media, merong isang page doon na yung ibang mga estudyante, Lakay, may mga binabahagi sila na kanya-kanyang di umano nakaranasan, Lakay, sa ilang teacher din sa nabanggit na paaralan. Of course, hindi pa yan official dahil inaantay pa rin natin yung resulta ng investigation ng Department of Education at ng mismong pamunuan. Madali ma-identify yung isa kasi kalbo Ayan, At may Lakay, may resibo, may video. Yan. Tsaka kitang-kita yun sa video. Kaya Lakay, yung sa statement din, Lakay, si Sir El, nung mismong pamunuan ng paaralan, in-urge nila yung public na mag-refrain muna doon sa pag-share ng mga unverified information o pagkakaroon ng mga speculation para daw ma-avoid yung pag-escalate pa ng sitwasyon hanggat hindi natatapos yung ginagawa nila na investigasyon. Ayan. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Giselle Ricafort. At siguro ang dapat motto ng mga estudyante sa Parañaque National Sinabi ko. Ibang birdie yung sa'yo. Si Raymond Dadpaas, ayaw ni Teacher Raymond Dadpaas na nga ganyan. Nako, sigurado. Ito yung teacher na terror ito. Pero ito, Lakay. Ang teacher ka ito, si Raymond, ilang kaya nabato niya na eraser ito. Tingin ko, Lakay, may mga binagsak to. Ayan, Teacher Raymond Dadpaas, anong report niya? Ayan. Ito wag muna tayo sa birdie, Lakay. Seryoso muna, ito muna. Defense team dumating na muli sa Senado para naman sa pre-trial conference ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. RH28, Raymond Dadpaas. Lakay, Raymond. Pero bago mo ituloy yung report mo, Raymond, nung naging teacher ka, ikaw ba'y nambabato rin ng eraser tsaka chalk, Raymond? May stick ka rin ba ng kawayan? Bawal na sa panahon namin yun. Wala. Inabutan sila kay Raymond. May corporal punishment anong araw? Ay, bawal na yung corporal punishment noong panahon mo. Oo, bawal na yun, Mayor. Kaya may quit yung billing ng aming principal na hanggat maaari iwasan. Pagka siyempre, hindi na iwasan ko minsan. Siyempre. Tingin pala nila kay Raymond, uupo na yung estudyante. Paano nga ginagawa mo disiplinahin yung mga makukulit na mga bata anong time mo?
kinakausap personal mayor yung paghawak mo sa kamay o kaya kahit na grupo yun na makaharap, mababa lang ang boses pero yung hawak mo sa kamay mahigpit, madiin. Madiin. Kailangan pigil na. May parang gigil ng konti. May gigil ng konti. Ayan. Yung estilong ganun para hindi mahalata na nagagalit ka. Aha. Ayan, iparamdam mo lang. Kaya yung iba nasa likod ka pero yung kamay mo nasa tagiliran. Okay, so ano latest yan sa Senado, Raymond? Kapwa dumating na mayor dito yung panig ng prosecution at saka ng defense para sa nagpapatuloy na pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang personal kong nakita sa panig ng prosecution mayor ang dumating si Congresswoman Jervin Luistro ng Batangas. Magkasabay sila na umakyat si Congresswoman Leila de Lima at si Congresswoman Zamora ng San Juan. Samantalang doon sa panig ng defense ay dumating din sina Attorney Pua at yung grupo ng mga batang mga abogado na kanilang kasama. Yung laging biruan namin dito, Mayor, pag yung defense ang dala nila maleta, ang prosecution kahon, ang kanilang iniaakyat dito sa Senado, Mayor. At yun at umaasa sila, Mayor, na sabi naman aminado naman si Congresswoman Luistro ng aming nakapanayam na sana ay sa kagustuhan nilang mabilisan sana na matapos yung marking of evidence, pero talagang voluminous daw yung mga dokumento, especially doon sa Article 1 na tumutukoy sa issue ng confidential funds at sa issue yung sa Article 2 naman, ito yung unexplained wealth, ay talagang napakadami daw mga dokumento. Kung minsan kahit pareho yung dokumento ng dalawa, prosecution at depensa, merong maigpitang debate, kaya nangyayari kanya-kanyang marka na lang ng ebidensya, mamarkahan ng kabila, yung kanila, mamarkahan naman yung kabila, yung sarili nilang mga dokumento. Kaya tinasahan nila, Mayor, sabi nga ni Attorney Michael Poa, abutin pa sila hanggang Huwebes para lang sa marking of evidence nitong para sa 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, Mayor at LA. Ayan. Sino mas maraming mga ebidensya? Ilang maleta yan tsaka ilang kahon? Halos pareho sila, Mayor. Hindi mo rin makakali. Kasi kung minsan, at least yung kahon, kita mong mabigat na dinadala. Pero yung maleta, hindi rin natin alam kung gaano kadami yan naman. Pero pareho sila. Kasi imaginin mo, Mayor, na yung Article 1 na tumutukoy sa ito yung issue ng confidential funds. Ang sabi ni Senate Secretary Attorney Ray Bantog ay 4,000 documents. Wow. Para lang din sa Article 1. You can just imagine, sabi nga niya, yung dami ng dokumentong yun na kailangan markahan. Kaya pag makikita mo yung video na kinuha ng PRID na pinakita sa amin, Mayor, at meron tayong copy dyan. Akala mo yung bumalik tayo sa mano-manong eleksyon na nung nagbibilang. Yung dami nila yung gano'n. Napakaraming nakaharap sa lamesa at lahat may hawak na papel. Wow. Siyempre, bigat yan. Biro mo, isa-isahin mo yan, di ba? Bawat page? Oo nga na, kaya napakarami, Mayor, hindi ganun pala kadali. Pero ang kagandahan nga nito, Mayor, sabi nila, at least, pagdating na sa trial proper, kumbaga, hindi mo pagdidiskusyonan kung yun ba ay nakita nila o hindi. Dahil parang nakita na nila, namarkahan na nga itong mga dokumento, mga ito. Ayan, okay. Sige, abangan natin kung ano mangyayari. At tuloy na ang impeachment trial sa July 6, Raymond. As per schedule, Mayor, tuloy na daw yung July 6 na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Tama ba na ang usapan ni sa opening si Senate President Win Gatchalian ang magpe-preside, pero sa proper trial ay si Senator Chis? May mga proposal na ganun, Mayor, pero hanggat hindi daw naaaksyonan doon sa mismong impeachment court, ay wala pa daw final. Hanggat hindi na i-anunsyo doon sa impeachment court, Mayor. So,
Paano yan? Mag-aaral muna si Senate President Win Gatchalian ng tawag nito, Ano lakay? trial practice or tawag niya. Para mas maging smooth ang kanyang pagpapreside. Kailangan na maturan siya kung paano objection, Your Honor, sustain, mga ganun-ganun ba? Yun yung problema nila dito, Mayor, kasi hindi naman sa minamaliit yung kakayahan ni Senator Win, pero siyempre iba pa rin yung abogado kasi Mayor. Kasi siyempre may automatic na halimbawa objection or may move to dapat automatic pag-abogado kahit pa paano mas lamang sa mga ganitong mga bagay. Ayan, correct. Yung mga technicalities. Okay nga Rod, maraming salamat, Your Honor, teacher, principal. Pero talagang Mayor, magandang itong pronouncement dahil ng magkapatid na Camille at Mark Villar, wake up call yung nangyari doon sa Tacloban City at dapat ay bigyan ng counseling ang lahat ng mga na-involved doon sa insidente, particular may mga guro, estudyante, empleyado at ganoon din yung mga magulang. Teka, sino bang sino Education Committee Chairman sa Senate? Ang Basic Education, si Senador Bam Aquino. Oo nga pala. Education ay si Senador Joel Villanueva. Ayan. Okay nga Rod, maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH28, Raymond Adbas para sa DZRH, uno sa Pilipinas, uno sa Pilipino. Maraming salamat, Teacher Raymond Dadpaas. Your business is our business. Batiin na rin natin itong si Principal. Ayan. Principal Cynthia Villar. At itong dating principal ng at naging city kagawad ng Surigao City. Abay sila pala ay nanonood sa atin, Sister L. Diyan sa Surigao, si Nanay Principal Peña Flor Laksa. Ayan, retired principal ng elementary school sa Surigao at naging city kagawad. Barangay kagawad. Magandang umaga, Nanay Teacher. Ayan. Ikaw ba, Kaselo Lagmay, naging teacher ka rin ba? Ayan. Nakakatawa din. Nakaranas ka rin ba ng maigpit na mga teacher? Ayan. Si Kuyang Mema San Gabriel, ha? At saka si Greg Kayabyab. Ayan. Napingot na rin daw sila ng mga teacher nila. pag napipingot, pasaway yan siguro makukulit yan. Parang ito si Captain Boots Soriano. Ayan. Nabato ka ba ng eraser, kuya? Ayan, utsok lang. Your business is our business. At para sa ating balitang negosyo, Filipino brand na Tanduay nananatiling world #1 ram sa ikasyam na sunod na taon. Balitang negosyo mula kay Don Carlos Pobre. Don. Nanatiling world #1 ram ang Pinoy brand na Tanduay sa loob ng 9 na taon ayon sa latest issue ng Drinks International Magazine's The Millionaires Club Supplement. Batay sa datos, nakabenta ang Tanduay ng 23.2 million na case ng alak sa loob lang ng 2025. Nabatid na ang murang presyo at maayos na distribusyon nito sa gitna ng hindi maayos na ekonomiya ang nagtulak para hirangin na top-selling spirit ang naturang alak. Ayon kay Tanduay International Business Development Manager na si Roy Christopher Sumang, bagamat nagkaroon ng pagbaba sa kanilang benta, nanatili silang nakatutok sa long-term growth. Nangako ang kumpanya na patuloy silang magbebenta ng mababang presyo ng alak pero mataas ang kalidad hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 61 pesos at 12 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo, your business is our business. Ito si Don Carlos Pobre ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Don Carlos Pobre. Naku, mukhang tumaas uli ang palitan ng dollar, Sister L. Ang sabi ni Ninong business correspondent Michael Ismaygay. Hi, Ninong MG. Nag-open sa trading 61 pesos and 16 centavos per dollar. Ang taas ng palitan na kayo, no? Yan, sinabi mo. Sumasad sa naman ng piso.
Happy birthday, Kadisa Aguila Pascual. Binabati ka ni Professor Ruel Aguila. Ayan. Makaka-enroll ka rin daw sa kanyang klase. Ayan. Sa UP Diliman QC. At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit. Stay safe, everyone. God bless. Maraming salamat, Mrs. Manalo. O nga pala, sorry. Happy wedding. Elaine Ayan. Apit Manalo. Ayan. Nakikinig si Jonathan. Kasi lakay, naninibago pa ako. Ayan. At saka si yung father ni, na-meet ko yung tatay ni si... Tatay Louie. Ayan. Hindi. Luis. Si Papa Bong. Bong. Ayan. Sa si Mama Lolita. Ayan. Operasyon Tulong susunod na Wonder Woman. Miss May Binauhan. Bye-bye. Oras. Alas 18. This time check is